Na nakakita ka na ba ng diwata kahit isang beses sa buhay mo? Kung hindi pa, tara! Samahan mo kapag usapan ng isang vendor na Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Diwata Pares. Kamakailan nga lang, trending at naging usap-usapan sa social media ang isang pares vendor na si Diwata Pares. Kung inyo na ngang matatandaan, siya ay unang nakilala or nakita sa balita noong 2016 dahil di umano sa isang away. Oo, Pagkatapos kang saksakin. Kaya kami nag-away-away doon kasi parang Nag-away-away noong Oo. 2016. Ayun nga yung ayun yung sabi ko kung may mga bisyo kayo, pwede kung hindi nyo kayang tigilan para hindi naman ako madamay, umalis na lang kayo. Ay syempre ang pinupoint nila is hindi naman ako may-ari ng tulay. Ayaw nilang umalis. Hindi ko yung may-ari Oo. ng tulad. At kakaibang nga naman talaga ang taglay na lakas ng ating diwata. Sa kabila ng sakit na kanyang tinamo, ay hindi pa rin siya sumuko. Siya si Deo Balbuena, aka Diwata. Tubong samar at dinala ng kanyang pangarap dito sa Manila. Base sa kanyang kwento, siya nga daw ay napunta dito sa Manila nang dahil sa kanyang kapatid. Dati yung kapatid ko nagtatrabaho dito sa Manila. So parang na-curious ako sa pag umuwi sila. Mapuputi, pag alis doon ng itim. Parang sabi ko gusto ko rin magtrabaho doon. Pumuputi pag... Oo, pumuputi. Oo, naging curious ako. At dahil sa ganda ng kutis ng kanyang mga kapatid, napagpasyahan ni Diwata na sumama dito sa Manila. Ngunit nang makarating na siya ng Manila, napagtanto niya na hindi pala ganon kadali ang buhay doon. Bilang probinsyano, lahat tayo ay nangarap na makarating ng Manila para makapagtrabaho at kumita ng malaki. Subalit kahit na ganon, hindi pa rin natinag ang ating bida. Tuloy pa rin ang kwento at pagtsatsaga ng isang diwata. Sa kabila ng mga pagsubok na naranasan ni Diwata, siya naman ngayon ay pinagpapala ng Panginoon. Dumanas nga ng napakaraming pagsubok ang ating bida. Alam mo yung time na wala kang makain, tapos yung source of income yun yung nangangalakal ka. Alam mo ba yun? Alam mo yung naiyak ako pero ayaw ko sanang umiyak kasi ang pangit ko sa camera kaya niwasan ko umiyak. Ayun, yung karanasan sa buhay siguro na parang hirap ibalik. Alam mo yung nangangalakal ako, tapos wala ka namang ginagawang masama. Lahat na ng discrimination na sa akin na, alam mo yung nilalaban ko yung sarili ko. Tapos, kalakal lang naman yung hinahanap natin para mabuhay ako. Tapos lahat ng taong discrimination sa iyo, yung lahat na lalaiting ka, parang hirap, parang kung maaari sana, ayaw ko na sana kami ibalik yun. Yun yung mga hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Nakakaiyak. Pause ako, sorry. Siya ay dating nag-construction worker sa lugar ng Pasay, kaya hindi natin maikakaila na ang katawan niya nga ay medyo may korte na parang maskulado. Kahit na ganun pa man, hindi hadlang kay Diwata ang kanyang itsura upang rumampa. At alam nyo ba, siya lang naman ay nakasali sa Miss Q&A ng isang noontime show na It's Showtime. Congratulations! Anong gagawin mo dyan? Ayun, maghahati kami ng asawa ko. Hindi mo mahahalata sa kanya kung gaano kabigat ang kanyang mga naging pasanin dahil sa kanyang mga ngiti at pagpapatawa. Talaga nga namang kahanga-hanga ang isang katulad mo, Diwata. Kilalang kilala nga ngayon ang kanyang tindahan na paresan, dinudumog, pinipilahan at dinadayo pa ng iba't ibang Pinoy mula sa iba't ibang probinsya. Pero saan nga ba nagsimula ang kanyang paresan? Ayon sa kanya, Kasi nag-pandemic, so nagtinda-tinda ngayon ako, doon ako nagsimula magtinda, hindi pa Paris. Sigarilyo, soft drinks pa lang, mga kape, mga merienda. Tapos mayroon din akong friend na chef cook naman, nawalan din siya ng trabaho. Ay ng mga time na nagtitinda na ako, may konting ipon na ako. Sabi niya sa akin, kasi marunong siya magluto eh. Bakit hindi natin lagyan ng pagkain, tulungan kita magluto, bili ka na ng kawali, ganito kung ano makailangan. Tapos doon ako nag-start magtinda ng pagkain muna, hindi pa Paris. Pero kasi di ba nauso yung Paris sa kalsada, marami naghanap sa akin, Paris ka ba dyan? So nagka-interest ngayon ako, tinanong ko siya kung marunong siya mag-Paris, sabi niya marunong din daw siya. So ito ngayon, kinarir ko na siya, natutunan ko na, wala na din kasi yung friend ko eh. Siguro 3 years ago. Wala na din. Parang nagme-maintenance na may edad na kasi yun eh. Parang hindi niya na kinaya. So, doon ko natutunan lahat yung knowledge ko sa pagluluto. Siya pala nagturo sa iyo sa pagluluto. bago nga raw magsimula ang kanyang negosyong paresan, siya nga raw ay mayroong Diwata Mini Mart. Ang kanya nga namang tinitinda rito
ay talagang bumebenta dahil ang kanyang mga paninda ay sigarilyo, soft drinks, kape, candy, at kung ano-ano pa. Talaga nga namang napakatalino ng ating bida. Bukod doon ay napakasipag niya sa pagtatrabaho. Fresh mo pa naman hanggang ngayon. Ito lahat, ito ikaw. Sa'yo to lahat. Talaga namang maituturing kang isang huwaran, Diwata. Sana mas dumami pa ang katulad mong Pilipino sa pagiging makatao at mabuti sa kapwa. Ikaw ang tunay na idol, Diwata Pares Overload. Kung nagustuhan mo ang mga ganong klaseng video, i-click mo lang ang subscribe para sa mga susunod pa nating uploads. Salamat!